After almost 1 month nga po matapos ang pagbubukas ng free agency, heto na nga at gumawa na si Chris Paul ng desisyon na bumalik sa LA Clippers matapos ang 8 taon. Kung inyo nga pong natatandaan, dito sa LA rin talaga ginugol ni Chris Paul ang kanyang mga prime years para sa Clippers. Panahon pa yon ng Love City kung saan kasama niya sina Blake Griffin at DeAndre Jordan na mga pinapasahan niya lagi ng alley-oop pass. Andyan din po si Jamal Crawford mga idol, kaya yung era po na ito ng Clippers ay isa sa mga nakaka-enjoy panoorin talaga. Naaalala ko dati yung mga panahon na dinadakdakan ni Griffin si Pau Gasol ng Lakers ko. Nakakainis yun pero nakakawaw din at the same time. And ayun nga, ever since po nung umalis si CP sa Clippers naglaro siya para sa Rockets, nag-mentor kay SGA sa OKC ng 1 year, na-addict ko no sa finals sa Phoenix, tapos tig 1 season sa Warriors, and last season nga po para sa San Antonio Spurs. Sayang hindi nga sila nakaabot sa playoffs nung nasa Spurs siya kasi na-injury na si Wemby pagkatapos ng All-Star nitong February. At nag-average si Chris Paul nga para sa Spurs ng 8.8 points, 3.6 rebounds, 7.4 assists, and 1.3 steals per game mga idol last season. Pwedeng-pwede pa talaga itong si point guard na magiging lead guard nyo paminsan. Gawa na rin nung 40 years old na siya, medyo hindi na rin talaga recommended na mabababad yan ng 30 plus minutes per game. Pero sinabi naman kasi sa balita rin na off the bench po ang magiging role ni Paul dito sa Clippers, and doon talaga siya nababagay. Noong unang na-release yung balita na ito, wala pa talagang sinabi na ayun nga off the bench si Chris Paul para sa Clippers. Kaya medyo nagdududa ako kung paano mag-work yon, may Harden at Beal na sa kanilang backcourt. Pero nabigyan naman ng klaro yan nung sinabi na nga na magkakaroon to ng bench role dahil nga doon mas balanse po ang Clippers team na ito na lalong lumalim din talaga. Isipin nyo mga idol, no, may Chris Paul ka na coming off the bench, probably yung 6 man nyo, tapos may Bogdanovic ka pa. Itong dalawa pa nga lang ay pwedeng mga starters na nga sa ibang teams Tapos may Derrick Jones Jr. ka pa na 2 seasons ago ay starting din po para sa Dallas Mavericks na umabot nung finals. May Brook Lopez ka pa na starting big din po ng Milwaukee nitong nakaraang season lang, though nag-regress na rin talaga yung laro niya, kaya bagay na rin to off the bench si Lopez. May Lolo Nick Batum pa mga idol na reliable pa rin naman kahit papaano. Then you got Chris Dunn na isa sa mga top guard defenders din po ng Clippers last season. Napakalalim na talaga nitong LA Clippers on paper. Kaya kahit may mga magkaroon ng injury doon sa starting 5 nila, parang kaya makompensate nung mga nasa bench Kaya for sure yan, sina Kobe Brown, Cam Christie mababangko na naman ulit sa team na ito. Unless na lang bigla ang sunod-sunod yung mga injuries na mararanasan ng Clippers. Wag naman sana syempre. May Yannick Conan Niederhauser pa po sila. Rookie big man nila yan na kinuha noong first round ng draft nitong nakaraan. Athletic big man din po ito na sadly para sa kanya, gawa na rin po nung lalim ng bench nitong Clippers talaga, baka hindi rin gaanong magkaroon ng playing time sa team. Another go din po muli ito kina Chris Paul at Harden mga idol, gawa nung nagtambal na rin sila sa Houston dati bilang 1-2 punch nila. Pero this time, bagamat nagkakaedad na at wala na rin talaga sila sa kanilang prime, may mga katuwang na silang Kawhi Leonard pati Bradley Beal. All in their 30s mga idol. At yun nga rin po yung issue talaga dito. Sabi ni Kendrick Perkins daw according dito sa Basketball Forever na tila naging nursing home daw itong Clippers dahil nga mga matatandang players ba naman yung kinukuha nila. Hindi ko rin sigurado to mga idol, pero feel ko Clippers ang magiging pinakamatandang team sa NBA sa susunod na season kung i-average mo yung edad ng mga players nila. Nagbasa nga tayo ng comments tapos sabi dito na parang yung 2012 to 2013 Knicks daw itong Clippers. Ito sila mga idol, si Melo yung main star nyo, tapos may mga aging stars din sila na sina Amare na yung time na ito 23 minutes lang pong naglaro kahit 30 years old pa lang siya. Then bulusok na rin yung career niya after nyan. Si Tyson Chandler, okay pa naman yung laruan niya nung mga time na ito. Jason Kidd, lolo na, huling season niya na to sa NBA. Rashid Wallace, tapos Kenyon Martin. Para nga din daw yung 2022 Lakers to mga idol. Ito yung sina Westbrook, Melo Howard, DeAndre Jordan, napunta sa Lakers bilang mga matatandang stars din. May Rondo pa sila niyan. Tapos si Lolo Ariza. Disaster din yung nangyari dyan mga idol. Kaya time will tell din po kung mahahana yung Clippers sa mga teams na ito, or baka lang naman iba ang magiging storya nila, na magiging successful po ang pagsasamahan nila on the way to a championship. Syempre, never say never pa rin, lalo pa ngayon na hindi pa naman nagsisimula ang season. Para sa akin, maganda ang addition ni Chris Paul as a backup point guard. Lumalim din talaga sila and all in all, lumakas. Pero kayo mga idol, makakapag-champion na ba ang Clippers with this lineup? Kakayanin na ba nila yung OKC? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.